Good day mga karot, isa na namang memorable place campsite na napaka-relaxing at stress-free ang ating pinuntahan dito sa bayan ng Masinloc, Zambales. Tara, samahan niyo ako. Kilala ito sa tawag na Cotomines Kids Pool. Searchable din ito sa Google Map, kaya naman di ka mahihirapang puntahan at hanapin ito. Kung galing ka ng Metro Manila at 4 wheels ang dala mo, ito ang best way na pwede mong daanan. 600 plus ang toll gate mula NLEX at SCTEX, 300 kilometers at halos 7 hours ang biyahe. Madadaanan mo itong napakagandang view ng Subic-Clark-Tarlac Expressway. Kaya naman bumaba pa ako ng sasakyan para kumuha ng video sa ganda ng tanawin dito. Bago mo marating ang Masinloc, ilan lang ito sa bayan ng Zambales na iyong madadaanan. Pag narating mo na ang bayan ng Masinloc, kailangan nyo munang dumaan sa kanilang municipal para kumuha ng permit at magbayad. Open sila ng Monday to Friday. Pag Saturday and Sunday naman, ay sa tourism office kayo pumunta. Malapit ito sa Baywalk o sa kanilang bayan. 70 pesos per head for day tour and 100 pesos for overnight stay at 60 pesos sa environmental fee. Below 6 years old ay wala pong bayad. Discounted naman kung may PWDs or senior citizen. Meron din silang online booking na pwede kayong magpa-register. Punta lang kayo sa page na ito. May mobile number at email silang nakalagay na pwedeng mag-assist sa inyo. Pwede na rin magbayad via GCash. Need nyo lang ipaprint ang permit kapag online kayo nagpa-register. Yan kasi ang ipapakita nyo sa mga checkpoints. Kami pala ay nag-stay for 3 days and 2 nights. Kaya ang total na binayaran namin ay 780 pesos. 3 adults and 2 kids. May jeep din pala na bumabiyahe papunta doon simula sa bayan. 100 pesos per head at may schedule lang alis nito. Much better kung kakain muna kayo bago kayo dumiretso sa Cotomines. Kakaunti kasi ang tindahan at medyo may kamahalan na ang bentahan doon. Okay din kung dito na rin kayo mamimili ng inyong mga lulutuin. Mura at fresh ang mga seafoods, pati na rin ang prutas. Ito ang unang checkpoint. Tips ko lang bago nyo tahakin ang daan papuntang Cotomines. Make sure na wala kayong naiwan o nakalimutan. Double check your things kasi 2 hours na rough road ang inyong mararanasan. Yung 2 oras na rough road, pwede pa madagdagan, nakadepende sa takbo ng inyong sasakyan. Tulad ng aming naranasan, inabot kami ng malakas na ulan sa daan, kaya kalimitan ng takbo kayo dahan-dahan. Ingat lang at magbilang na lang kung ilang beses sasayad ang inyong sasakyan. Pero kung pang off-road o mataas ang clearance ng auto mo, kayang-kaya at walang problema. Ito ang pangalawang checkpoint, ibigay lang ang permit at hintayin itong maibalik. Matuwa ka na pag nandito na kayo. Medyo malapit na, 30 minutes na lang ang inyong biyahe. Huwag rin pakampante. Dito na kasi ang malalaking bato at kailangan ng diskarte. 15 minutes away from second checkpoint ay mararating mo na rin itong third or last checkpoint. Tatanong lang kung taga saan at ano ang pangalan ng driver. Thank you po. Sa di nga kalayuan ay madadaanan mo itong vintage na minahan. Isa lang yan sa sign na malapit ka na sa iyong pupuntahan. Matagal na din pala itong isinara. Pero ang sabi nila, inaayos na daw ang permit para makapag-operate ulit. Nagtaka pa nga ako kasi bakit may ilang tao pa rin nagtatrabaho dito. Kaya nagtanong ako at dito ko nalaman na chromite pala ang kanilang ginagawa. O baka sabihin char-char lang ako. Ito ang video. Operating pa rin ba kuya yung minahan dyan? Operating pa rin. Ay, wala pa. Wala. Pero mag-operate ulit. Operate pag mahal ng kapit lang. Okay. Pero sila, anong trabaho nila dyan, Gon? Anong trabaho po nila? Ay, yung pagpunta rito, mahal na provide. Nalaman ko din at kung mapapansin nyo, pare-pareho ang design ng bahay nila dito. Ito pala ay pabahay na ipinatayo noon para sa mga minero. Mga karot, 500 meters away sa Cotomines Kids Pool madadaanan mo itong Doremay Store. At kung may nakalimutan kang bilhin, tulad ng mineral water, yelo at kung ano-ano pa,
Ito ang isa sa tindahang malapit at friendly sa presyo. Nagde-deposito din sila ng 1 galong tubig dito. Pwede rin pala kayo manghingi ng Indian mango dito, kayo lang yung manunungkit. At pwede rin kayo makicharge ng inyong mga cellphone, 20 pesos per unit. Wala kasing supply ng kuryente doon. Isa pa ay walang signal dito ang ibang network bukod sa Smart. Kaya naman, kung mag-i-stay kayo dito ng matagal, ay inform nyo ang inyong mga pamilyang naiwan para hindi sila mag-alala. Pag napasok mo na itong gate ng Cotto Mines, yung 2 hours na rough road at mahabang biyahe, masasabi kong worth it sa ganda at sa ambience ng nature. Pagdating mo dito ay sasalubungin ka ng staff para kunin ang inyong permit. At pag okay na, pwede na kayong humanap ng pwesto kung saan kayo magtatayo ng tent. Salamat sa panonood. Yan pa lang ang part 1 ng journey natin dito sa Cotto Mines. Marami pa kayong dapat malaman. Peace out!